Ano yan? Ang tanong ay parang isang matalim na bato, ibinato ng walang anumang pag-ingat o paggalang. Ang boses, bagamat bata pa, ay may halong pagkayamot at otoridad na hindi maipagkakaila. Tumama ito sa init ng hangin ng Nueva Ecija. Sa gitna ng nagbabagang hapon, kung saan ang alikabok at ang amoy ng aspalto ay nagsasama sa isang pamilyar na samyo para sa sinumang nakatapak sa lupain ng Fort Magsaysay. Hindi niyo ba nabasa yung karatula sa labas, nanay? Bawal magpasok ng pagkain mula sa labas. Lalo na yung mga ganyang may amoy pa. Si Second Lieutenant Ricardo Santos, o Ricky sa mga kaibigan niya, ay nakatayo na parang isang hari sa kanyang maliit na kaharian, ang main gate ng 7th Infantry Division. Ang kanyang uniforme ay plansadong-plansado, ang kanyang combat boots ay kumikinang sa sikat ng araw. At ang nag-iisang tatsulok na ginto sa kanyang kwelyo ay tila sumisigaw ng kapangyarihan na ngayon pa lang niya natitikman. Subalit sa ilalim ng perpektong panlabas na anyo, isang halimaw ang nag-aalburoto. Ang kumakalam niyang tiyan ay resulta ng magdamag na inuman kasama ang kanyang mga mista mula sa Philippine Military Academy kagabi. Isang selebrasyon ng kanilang bagong destino, na nag-iwan sa kanya ng matinding sakit ng ulo at pagkasuklam sa anumang matapang na amoy. At ang amoy na nagmumula sa hawak ng matandang babae. Isang pamilyar na samyo ng bawang, suka, at toyo ay parang lason sa kanyang pang-amoy sa mga sandaling iyon. Nakatayo sa harap niya si Aling Rosario Reyes. Isang babae na ang edad ay mahigit 70 na. Ang mga guhit sa kanyang mukha ay mapa ng isang buhay na puno ng pagsubok at tagumpay. Ang kanyang buhok, na halos puti na, ay nakapusod ng maayos. Nakasuot siya ng simpleng duster at sinelas, ang kanyang balat ay kulay kayumanggi dahil sa araw. Ngunit sa kabila ng kanyang ordinaryong anyo, mayroong isang bagay sa kanyang tindig. Isang tuwid na likod na hindi yumuyukod sa bigat ng panahon. Isang kislap sa kanyang mga mata na nagpapakita ng isang talino at tapang na hindi pangkaraniwan. Sa kanyang kamay, bitbit niya ang isang lumang lunchbox na gawa sa stainless steel, may 3 suson, at maingat na binalot sa isang pamunas na may disenyong bulaklak. Ito ang unang beses niyang dadalawin ang kanyang apo, si Private First Class Miguel De Leon, mula nang matapos ito sa basic military training. Gumising siya bago pa man tumilaok ang mga manok para ipagluto ang paborito nitong adobong manok at baboy. At nagprito pa ng isang batalyon ng lumpiang Shanghai. Bawat piraso ng karning inilagay niya sa baunan, bawat pagbalot niya sa lumpia, ay may kasamang panalangin at pagmamahal. Ang mahabang bayahe mula sa kanilang bayan ay hindi niya ininda, dahil ang nasa isip niya ay ang ngiti sa mukha ng kanyang nag-iisang apo. Ngumiti ng mahinahon si Aling Rosario. Iho, pagkain lang ito para sa apo ko. Si Private De Leon. Kaarawan niya kasi ngayon, sabi niya sa malumanay na boses. Tinaasan siya ng kilay ni Lieutenant Santos. Tiningnan niya ang pangalan sa logbook. De Leon, Miguel. Nakalista siya dito. Pero yung dala ninyo, hindi pwede. Pero iho, alam ko ang patakaran, mahinahong tugon ni Aling Rosario. Pwede namang magdala ng pagkain ng pamilya, basta't sa visitors lounge kakainin kasama ng sundalo. Ang kanyang pananalita ay hindi pagtatanong, kundi isang paglalahad ng katotohanan. Isang katotohanang tila lalong nagpainit sa ulo ng batang opisyal. Ako ang nakakaalam ng patakaran dito, nanay, giit ni Santos, ang boses niya ay tumataas na. Panahon ngayon, uso ang food poisoning. Kailangan naming siguruhin ang kalusugan ng mga sundalo namin. Hindi namin alam kung ano ang mga sahog na nilagay nyo dyan. Ginagamit niya ang regulasyon bilang sandata para pagtakpan ang personal niyang pagkayamot. Sa sandaling iyon, nakita ni Aling Rosario ang lahat. Ang arogansya. Ang pag-aabuso sa kapangyarihan na dala ng isang ranggo na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang bigat. Sa loob ng 50 taon na ginugol niya sa serbisyo, libu-libong opisyal, sundalo, at kadete na ang dumaan sa kanyang mga mata. Kilala niya ang bawat uri. At ang batang opisyal sa harap niya ay isang pamilyar na uri. Ang uri na nalulunod sa isang patak na kapangyarihan. Hindi siya nagpatinad. Batang opisyal, sabi niya, ang kanyang boses ay nagbago. Nawala ang lambing, napalitan ng isang bigat na parang bakal. Ang mga regulasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay ginawa para protektahan ang kapakanan ng mga sundalo at magsilbi sa mamamayan. Hindi para gawing basehan ng iyong personal na kapritsyo.
Wala kang anumang ebidensya na may problema ang pagkain dala ko. Ang tanging nais ko ay makasalo sa pagkain ng aking apo sa kanyang kaarawan. Anong masama doon? Natigilan si Ricky Santos. Hindi niya inaasahan ang ganitong pananalita mula sa isang simpleng matanda. Ang lohika at katapangan sa boses nito ay parang isang sampal. Ngunit ang pakiramdam na hinahamon ang kanyang otoridad ay mas nanaig. Ang kanyang pagkalito ay naging galit. Sinabi ko nang hindi pwede, sigaw niya. Ako ang batas dito sa gate na to. Kung may reklamo kayo, pumunta kayo sa Inspector General. Pero sa ngayon, umalis na kayo bago pa magbago ang isip ko at ikulong ko pa kayo sa pagiging istorbo sa kampo militar. Ang kanyang mga salita ay isang banta. Isang pagpapakita ng kapangyarihan laban sa isang taong sa tingin niya ay walang kalaban-laban. Isang matandang babae. Isang sibilyan. Isang batang sundalo na nagbabantay malapit sa kanila ang hindi na nakatiis. Lumapit ito at bumulong, Sir. Baka naman po pwede nating pagbigyan si nanay. Mukhang galing pa po sa malayo. Ngunit ang pagtatangkang iyon ay sinalubong ng mas malakas na sigaw mula kay Santos. Manahimik ka, Private. Bumalik ka sa pwesto mo. Sino ka para turuan ng opisyal mo? Napaatras ang sundalo, takot na takot. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Alam ni Aling Rosario na wala nang saysay ang pakikipag-usap. Pero hindi rin siya pwedeng basta na lang umalis. Hindi na ito tungkol sa isang baunan ng adobo. Ito ay tungkol sa dangal. Sa dangal ng unipormeng minsan niyang isinuot ng may pagmamalaki. Ito ay tungkol sa disiplina ng institusyong minahal niya at pinaglingkuran buong buhay niya. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga mata ni Lieutenant Santos. At sa mga matang iyon, nakita niya ang isang panganib na kailangan niyang supilin. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang opisyal na ito at sa buong sandatahang lakas. Ang hangin sa paligid ng main gate ay tila lalong bumigat at lumamig sa kabila ng tirik na araw. Ang pagkayamot sa mukha ni Lieutenant Santos ay naging purong pagkasuklam. Ang matandang babae sa harap niya ay hindi na isang simpleng istorbo, isa na siyang simbolo ng paghamon sa kanyang bagong tuklas na kapangyarihan. At kailangan niya itong durugin. Hindi ka pa rin naalis, sabi ni Santos, ang boses niya ay may halong panunuya. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng military justice? Ginamit niya ang mga salitang iyon na parang isang bomba, inaakalang ang bigat nito ay yayanig sa paninindigan ng matanda. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aling Rosario. Military justice, ulit niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Sige na, iho. Anong probisyon sa Articles of War ang ilalapat mo sa akin? Anong seksyon sa Manual for Courts Martial ang nagbibigay sa iyo ng karapatang pigilan ang isang lola na dalawin ang kanyang apo at ituring ang dala nitong adobo bilang isang dangerous contraband? Ang mga teknikal na terminong lumabas sa bibig ng matanda ay parang mga bala na tumama ng dire-diretso kay Santos. Natulala siya. Pinulot lang niya ang mga salitang yon para manakot, hindi niya alam ang eksaktong laman ng mga ito. Namula ang kanyang mukha sa kahihiyan at galit. Tinatangka mo bang turuan ako, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang isang sibilyan na nakikialam sa pamamalakad ng militar ay isa ng paglabag. Obstruction of justice ang ginagawa mo. Nang maubusan ng katwiran, nagsimula na siyang mag-imbento. Itinuro niya ang baunan ng pagkain. At itong daladala mo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Sino ang makakapagsabi na walang lason yan sa loob? Para sa kaligtasan ng mga sundalo, itinuturing ko ito bilang isang hazardous material at ipinagbabawal sa loob ng kampo. Hazardous material, ang mga salita ni Aling Rosario ay puno ng hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang pagkaing pinaghirapan niya, ang adobong simbolo ng kanyang pagmamahal, ay isa na ngayong mapanganib na bagay. Ayon sa Republic Act 105-1, ang mga bagay na itinuturing na mapanganib ay mga pampasabog, mga armas, at mga kemikal na maaaring makasama sa tao. Kasama na ba ngayon sa listahan ang adobong manok at baboy? Wala nang masabi si Santos. Ang kanyang isip ay blanko na. Ang natitira na lang ay ang hubad na galit at ang desperadong pagnanais na manalo sa argumento. At sa huling pagkakataon, lumagpas siya sa isang hangganan na hindi na maaaring balikan. Matandang to, ayaw pang paawat, umungol siya.
Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang baunan mula sa kamay ni Aling Rosario. At sa harap ng lahat, sa harap ng mga batang sundalo na nakatingin, sa ilalim ng asul na langit ng Pilipinas, inihagis niya ito ng buong lakas sa sementadong sahig. Klagang! Ang tunog ng metal na tumama sa semento ay nakabibingi. Ang tatlong suso ng baunan ay naghiwa-hiwalay. Ang takip ay lumipad. Ang kanin ay sumabog na parang puting bulaklak sa maruming sahig. Ang mga piraso ng adobo, na kumikinang pa sa mantika, ay gumulong at natabunan ng alikabok. Ang mga ginintuang lumpia ay nadurog at nagkalat. Ang amoy ng suka at toyo ay humalo sa amoy ng lupa at init. Sa isang iglap tumigil ang mundo. Nakatayo si Aling Rosario, hindi gumagalaw, nakatingin sa nagkalat na pagkain. Hindi lang iyon pagkain. Iyon ang kanyang puyat. Iyon ang kanyang pagod. Iyon ang kanyang pagmamahal na isinalin sa isang lutuin. At lahat ng iyon ay nyurakan ng isang aroganteng batang opisyal na walang paggalang. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Sa buong buhay niya sa serbisyo, sa gitna ng putukan, sa harap ng panganib, ni minsan ay hindi siya nagpakita ng kahinaan. Ngunit sa sandaling ito, isang matinding kirot at galit ang sabay na umakyat mula sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos si Lieutenant Santos. Itinuro niya ang kanyang daliri sa mukha ng matanda, na parang ito pa ang may kasalanan. Umalis ka na, matanda. Sa susunod na makita ko pa ang pagmumukha mo dito, sa stockade na ang bagsak mo. Alis! Ang mga salitang imatanda at alis ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang kabataan na inialay sa bayan. Ang mga taon na handa siyang mamatay para sa bandila. Ang karangalan ng mga bituin na minsan niyang isinabit sa kanyang balikat. Lahat ng iyon ay tila binasura sa isang iglap. Ang mga gwardiya at ibang sundalo ay nanonood, hindi makahinga, ngunit walang nangahas na kumilos. Ang aura ng galit ni Santos ay isang pader na hindi nila kayang gibain. Dahan-dahan, yumuko si Aling Rosario. Pinulot niya ang isang piraso ng adobong puno ng dumi. Pinulot niya ang isang durog na lumpia. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa sakit na nararamdaman. Nagbabadyang tumulo ang kanyang mga luha, ngunit kinagat niya ang kanyang labi. Ipinasok niya ang luha pabalik sa kanyang puso. Hindi ito ang oras para umiyak. Isang batang gwardiya ang hindi na nakatiis at lumapit. Nay! Ako na po ang magliligpit. Ngunit umiling si Aling Rosario at marahang itinabig ang kamay nito. Huwag na, iho. Inipon niya ang mga natirang piraso ng pagkain at ibinalik sa basag na baunan. Kahit hindi na ito maipapakain sa kanyang apo, hindi niya kayang iwanan ang kanyang pagmamahal sa maruming semento. Matapos niyang pulutin ang bawat piraso ng kanyang nadurog na puso, dahan-dahan siyang tumayo. Hinarap niya si Second Lieutenant Ricardo Santos. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot. Ang mga ito ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Isang apoy ng matuwid na galit at isang nakakatakot na determinasyon. Batang opisyal, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng isang bundok. Ang ginawa mo ngayon ay hindi lang pananakit sa isang matandang babae. Dinuraan mo ang unipormeng suot mo. Nilapastangan mo ang pangalan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. At sa araw na ito, tuturuan kita kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang sundalo. At kung gaano kabigat ang responsibilidad ng bawat piraso ng metal na nakasabit sa uniporme mo. Ang boses niya ay hindi na boses ng isang lola. Iyon ay boses ng isang commander. Isang general na minsan nang nag-utos sa libu-libong sundalo sa larangan ng digmaan. Bahagyang kinilabutan si Santos, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang mapanuyang ngiti. Nakakatawa ka. Anong magagawa ng isang matandang tulad mo? Kung gusto mong magturo, umuwi ka at turuan mo ang apo mo. Hindi na siya pinatulan ni Aling Rosario. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at simpleng cellphone. Nag-dial siya ng isang pamilyar na numero. Pagkatapos ng 2 ring, isang malalim na boses ng lalaki ang sumagot. Hello, Office of the Division Commander, Major General Gomez speaking. Hindi nag-atubili si Aling Rosario. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may diin at kapangyarihan. Tony. Si Charo to, pumunta ka dito sa main gate. Ngayon na. Ang pamilyar na boses na yon ay umalinggaw sa tenga ni Major General Antonio Tony Gomez, ang Commanding General ng 7th Light Infantry, Kaugnay Division.
Ngunit ang lamig. Ang nakakakilabot na lamig sa tono ng boses na yon ay hindi niya pa narinig kailanman. Sa isang iglap, hindi niya nakilala kung sino ito. "I'm sorry, who is this please?" tanong niya, medyo nairita sa biglaang utos. "Lieutenant General Rosario del Rosario Reyes," sagot mula sa kabilang linya. "Retired." "Lieutenant General Rosario del Rosario Reyes." Bawat pantig ng pangalan ay parang isang yelo na tumusok sa likod ni Major General Gomez. Isang malamig na pawis ang biglang bumalong sa kanyang noo at likod. Napatalon siya mula sa kanyang upuan. Ang mga dokumentong hawak niya ay nagkalat sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang isip ay biglang naging blanko, at ang kanyang puso ay tila nahulog sa isang madilim na bangin. Rosario del Rosario Reyes. Si Charo. Ang Iron Lady of the South. Isang alamat sa kasaysayan ng Philippine Army. Isa sa mga kauna-unahang babae na umakyat sa ranggong 3-star general, hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil sa purong talino, tapang, at husay sa pamumuno. Noong si Tony Gomez ay isa pa lamang second lieutenant na bagong sabak sa Mindanao, si General Reyes ay isa ng hindi matitinag na institusyon, isang pangalan na bumubulong ng paggalang at takot sa mga kaaway ng Estado. Kahit na retirado na siya, ang kanyang impluwensya at reputasyon sa militar ay nananatiling napakalaki. Para kay Major General Gomez, hindi lang siya isang senior officer. Siya ay isang mentor, isang idolo, isang huwaran na tinitingala niya buong buhay niya. Isang taong katulad niya, mula nang magretiro, ay hindi kailanman tumawag o nagpunta sa anumang kampo para sa personal na dahilan. At ngayon, tumatawag siya ng direkta sa kanya, gamit ang isang tono na halos isang utos, at hinihiling na pumunta siya sa main gate. Ngayon din. "Ay yes, ma'am." "Ma'am? Anong pong problema, ma'am?" sagot ni General Gomez, ang kanyang boses ay biglang naging parang sa isang bagitong sundalo na kinakausap ang kanyang platoon sergeant. "May 5 minuto ka, Tony," sabi ng boses sa kabilang linya, bago ito biglang naputol. Toot! 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 Napatitig si General Gomez sa hawak niyang telepono. 5 minuto. Mula sa kanyang opisina sa Division Headquarters hanggang sa main gate. Hindi iyon isang mahabang panahon. Bigla siyang natauhan. Dinampot niya ang intercom. "8. Ihanda ang command vehicle. Ngayon na. 1 minute, nasa labas na ako. Escorts, sumunod sa akin," sigaw niya. Hindi na niya nagawang kunin ang kanyang service cap. Tumakbo siya palabas ng opisina na parang hinahabol ng demonyo. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Ano ang nangyari? Anong klaseng delubyo ang naganap sa main gate para personal na puntahan ni General Reyes? Ang pinakamasasamang senaryo ay naglaro sa kanyang isipan. Isang security breach? Isang malaking gulo? Isang bagay na napakatindi na hindi niya kayang isipin. Ang mga staff officer na nakakita sa kanilang general na tumatakbo sa hallway ay nagkatinginan, puno ng pagtataka. Hindi pa nila nakita ang kanilang commander, na kilala sa pagiging kalmado at istrikto, na nagpapakita ng ganitong uri ng pagkataranta. Sa labas ng headquarters, isang itim na V na may plakang Division Commander, ang humarurot at preneno ng biglaan. Sumakay si General Gomez sa likod bago pa man tuluyang mabuksan ang pinto. Sa main gate. "Bilis!" sigaw niya sa driver. Ang sasakyan ay umungol at humarurot na parang bala. Sa loob ng sasakyan, kinakagat ni General Gomez ang kanyang mga kuko. Tumingin siya sa kanyang aide-de-camp. "Sino ang officer of the day sa main gate ngayon?" tanong niya, nanginginig ang boses. Mabilis na nag-radio ang aide. "Sir, si Second Lieutenant Ricardo Santos po mula sa Headquarters Service Company, sir." Santos, bulong ng general. Isang pangalang hindi pamilyar sa kanya. Wala siyang ideya kung anong klaseng opisyal ito. Sana wala siyang ginawang katarantaduhan, dasal niya sa kanyang sarili. Samantala, sa main gate, ang tensyon ay mas lalong tumindi. Nakita ni Lieutenant Santos na may tinawagan ang matanda, ngunit hindi pa rin niya nauunawaan ang kabigatan ng sitwasyon. Nagsalita pa siya ng may panunuya. "Wow! Sino kaya ang tinawagan? Baka naman ang Chief of Staff." Hindi na nagsalita si Aling Rosario. Tahimik lang siyang nakatingin sa daan papasok ng kampo.
Ang kanyang katahimikan ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Hindi nagtagal, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa malayo. Isang itim na sasakyan ang humaharurot palapit sa kanila. Lahat ng gwardiya ay napahigpit ang hawak sa kanilang mga rifle. Screech! Ang sasakyan ay preneno ng biglaan sa harap ng gate. Bago pa man makalabas ang driver, bumukas ang pinto sa likod at isang tao ang mabilis na lumabas. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang uniforme ay hindi maayos, ngunit ang dalawang gintong bituin sa kanyang balikat ay kumikinang, nagpapatunay na siya ang pinakamataas na opisyal sa buong kampo. Pagkababa niya, agad na inilibot ni General Gomez ang kanyang paningin, hinahanap si General Reyes. At nang makita niya ang matandang babae na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang mukha ng general ay namutla na parang papel. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya papalapit dito. Si Lieutenant Santos ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Bakit narito ang division commander? At bakit siya tumatakbo? Papunta sa matandang iyon? Hindi niya maintindihan. Pagdating sa harap ni Aling Rosario, si Major General Tony Gomez ay biglang tumigil, humarap at nagsagawa ng isang perpektong saludo, yumuko ng may buong paggalang. Ma'am, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Major General Antonio Gomez, reporting as ordered, ma'am. Ang mga salitang iyon. Ang imahe ng isang two-star general na sumasaludo sa isang matandang babae na naka-duster. Ay parang isang kidlat na tumama sa lahat ng nasa gate. Lalong-lalo na kay Second Lieutenant Ricardo Santos. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Ma'am? Ang matandang kinutya niya. Ang matandang sinigawan niya. Ang matandang hinagisan niya ng pagkain sa lupa. Ay ang ima-amti ng sarili niyang division commander. Ang mundo ni Ricky Santos ay biglang umikot. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at halos bumagsak siya sa kinatatayuan. Dahan-dahang ibinaba ni Aling Rosario ang kanyang tingin sa durog na baunan sa lupa. Tumingin siya kay General Gomez at nagsalita sa isang malamig na boses. Tony, ganito na ba ang itsura ng dibisyon na pinamumunuan mo? Noon lang napansin ni General Gomez ang nagkalat na pagkain sa paanan ng retiradong general. Tumingin siya mula sa mukha ni General Reyes, patungo sa namumutlang mukha ni Lieutenant Santos na nanginginig sa tabi. At sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Ang mukha ni Major General Gomez ay namula sa matinding galit. Humarap siya kay Santos, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Second Lieutenant Santos, ang kanyang sigaw ay parang isang kulob na yumanig sa buong Fort Magsaysay. Anong kabalbalan iyan ni ginawa rin? Ang bagyo ay tuluyan ng dumating. Ang sigaw ni Major General Gomez ay sapat na para manginig ang mga puno at ang puso ng bawat sundalong nakarinig nito. Si Second Lieutenant Ricardo Santos ay otomatikong tumayo ng tuwid, ngunit ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang isang dahon sa hangin. Hindi mo ba alam kung sino ang nasa harap mo? Sigaw ng general, lumapit siya na parang isang tigre na handang manakmal. Ang tingin mo sa kanya ay isang ordinaryong matanda lang. Ha? Ang dating kalmadong mukha ng general ay naging isang maskara ng purong galit. Hindi na siya ang commander ng isang dibisyon, siya ay isang disipulo na nakitang nilapastangan ang kanyang pinakarespetadong guro. Sir. Patawad po, sir. Hindi ko po talaga alam, hirap na sabi ni Santos. Ngunit ang kanyang paliwanag ay parang gasolina na ibinuhos sa apoy. Hindi alam. Kaya kapag hindi mo kilala, pwede mo nang bastusin. Ganyan ba ang itinuro sa iyo sa akademya? Ang tratuhin ng isang sibilyan, isang matandang babae, na parang basura. Saan mo natutunan yan? Ang dangal at pag-ugali ng isang tunay na sundalong Pilipino, kinalimutan mo na ba? Itinuro ng general ang nagkalat na pagkain sa lupa. At yan. Ano yan? Ang pagkain pinaghirapan ng isang ina para sa kanyang anak. Inihagis mo lang sa lupa. Yurakan mo ang pagmamahal ng isang tao. Hindi mo lang dinumisan ang dangal ng uniforme mo, isinuka mo rin ang pagiging isang desenteng tao. Basura ka. Basura. Ang salitang iyon, mula sa bibig ng kanyang commander, ang tuluyang dumurog sa natitirang dignidad ni Santos. Hindi na niya kayang itaas ang kanyang ulo. Yumuko siya, at ang mga luha ng pagsisisi at takot ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngayon niya lang lubusang naintindihan ang laki ng kanyang kasalanan.
Ngunit huli na ang lahat. Ang ibang mga sundalo ay nanatiling tahimik, takot na madamay sa galit ng general. Huminga ng malalim si General Gomez at nag-utos sa isang malamig na boses. Provost Marshal, dalhin ang taong ito sa stockade. I-relieve niyo siya sa kanyang pwesto, ngayon din. Inspector General, magbuo ng Special Investigation Team. Imbestigahan ang buong pangyayari, walang itatago, walang palalampasin. Lahat ng gwardiya na nakaduty ngayon, gumawa ng sworn statement. Walang magsisinungaling. Ang kanyang mga utos ay mabilis at malinaw. Agad na dumating ang mga military police at pinosasan si Santos. Hindi na siya pumalad. Dinala siya palayo na parang isang taong walang kaluluwa. Habang hinihila siya, napatingin siya sa mukha ni Aling Rosario. Ito ay kalmado, walang emosyon. At ang kawalan ng emosyon na yon ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw o mura. Nang medyo humupa na ang sitwasyon, muling lumapit si General Gomez kay Aling Rosario at yumuko ng malalim. Ma'am. Taos puso po akong humihingi ng paumanhin. Kasalanan ko po ito, hindi ko naturuan ng maayos ang aking mga opisyal. Patawarin niyo po sana ako. Noon lang nagsalita si Aling Rosario. Tumayo ka, Tony. Hindi mo ito kasalanan. Pero ang batang opisyal na yon, kailangan siyang ituwid. Isang malaking kalokohan kung ang isang taong may ganoong pag-ugali ang hahawak ng baril para protektahan ng bayan. Opo, ma'am. Tinitiyak ko po sa inyo, gamit ang aking posisyon, na bibigyan namin ito ng karampatang aksyon. At sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang ganitong kahihiyan, buong tiwalang sagot ng general. Agad siyang nagbigay ng panibagong utos sa kanyang mga staff. I-anunsyo sa buong dibisyon ang nangyari ngayon. Walang bawas, walang dagdag. Itala ito hindi bilang isang simpleng insidente, kundi isang grave breach of military discipline, katumbas ng insubordination. Gumawa ng opisyal na letter of apology sa ngalan ng buong pito yi at ipadala kay General Reyes. I-post din ito sa ating official page. Ang tanging paraan para maibalik ang nadungisang dangal ay ang pagiging transparent at tapat. Ang kanyang kakayahan sa crisis management ay nagpapatunay kung bakit siya isang general. Sa huli, tumingin siya sa nagkalat na pagkain. Ito pong pagkain, ma'am, ipaliligpit ko na po ng maayos. Ngunit pinigilan siya ni Aling Rosario. Hayaan mo lang yan dyan. Iyan ang simbolo ng aking pagmamahal. Ngunit ngayon, isa na rin itong simbolo ng kahihiyan na dapat pagmasdan ng opisyal na yon. Mo. At ng buong kampo. Kailangan itong makita ng lahat para magnilay-nilay. Walang nasabi si General Gomez. Kailangan ko munang makita ang apo ko, sabi ni Aling Rosario. Dalhin mo ako sa visitors lounge. Mabilis na tumango ang general. Opo, ma'am. Ako na po ang maghahatid sa inyo. Personal niya itong inalalayan papunta sa kanyang command vehicle. Bago sumakay, lumingon si Aling Rosario sa mga nanginginig na batang gwardiya. Mga iho, wala kayong kasalanan. Alam kong kailangan ng malaking tapang para tumayo laban sa inhustisya. Pero sa susunod, sana maging mas matapang pa kayo ng kaunti. Iyan ang tunay na pakikisama. Iyan ang tunay na pagmamahal sa serbisyo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kaunting init sa nanlalamig nilang mga puso. Ang command vehicle ay tahimik na umandar patungo sa loob ng kampo. Sa loob, isang mabigat na katahimikan ang namamagitan sa dalawang general. Si Aling Rosario ay nakatingin sa labas, pinagmamasdan ang mga pamilyar na tanawin. Sa kanyang mga mata, tila bumabalik ang imahe ng kanyang sarili, dekada na ang nakalipas, isang batang opisyal na may suot na berdeng uniforme. Marahil, sa katauhan ng aroganteng si Lieutenant Santos, nakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili noon. At dahil doon, mas lalo siyang naging determinado na hindi hayaang masira ang buhay ng binatang ito. Ang edukasyon. Hindi ang parusa. Ang dapat maging daan tungo sa pagbabago. At sa gitna ng bagyo, tahimik niyang binabalangkas ang daan na yon. Ang opisina ng Division Commander ay parang isang korte. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nakaupo si Aling Rosario sa isang leather na sofa. Sa harap niya, nakatayo ng tuwid si Major General Gomez. At sa tabi nito, si Second Lieutenant Santos, na parang isang estatwa na gawa sa yelo. Personal na dinala ni General Gomez si Santos sa kanyang opisina.
Bagamat tuloy pa rin ang proseso ng investigasyon, naisip niyang dapat bigyan ng pagkakataon si Santos na personal na humingi ng tawad at makarinig ng aral mula mismo kay General Reyes. Ito ang huling onsa ng kanyang pagiging bukas palad. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si Aling Rosario. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Santos. Ano ang pangalan mo, iho? Second Lieutenant. Ricardo Santos po, ma'am, sagot ni Santos, ang boses niya ay nanginginig. Ricardo Santos. Nagtapos ka ba sa Philippine Military Academy? Hindi po, ma'am. Graduate po ako ng Rhodes Advanced Course. Mula sa isang civilian university. Ganoon ba, sabi niya? Hindi mahalaga kung saan ka nagtapos. Ang mahalaga, ngayon, isa kang opisyal ng hukbong katihan ng Pilipinas. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng ranggong nakasabit sa balikat mo? Ang tanong ay mahinahon, ngunit ang bigat nito ay parang 1 tonelada. Hindi makasagot si Santos. Ito po ay simbolo ng katapatan sa bayan at sa mamamayan, ma'am. Hindi mali. Pero kalahati lang yan ang sagot. Dahan-dahang tumayo si Aling Rosario at lumakad papalapit kay Santos. Bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa hangin. Naramdaman ni Santos ang isang hindi maipaliwanag na pressure, at hindi niya namalayang napaatras siya. Ang ranggo, sabi niya, ay hindi isang lisensya para mag-utos at mang-api. Ito ay isang simbolo ng responsibilidad. Responsibilidad sa buhay ng iyong mga tauhan. Responsibilidad sa kanilang kinabukasan. At higit sa lahat, responsibilidad sa kaligtasan ng ating bansa at ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ay isang sagradong pasanin. Pero ano ang ginawa mo gamit ang sagradong pasanin na yan kanina? Ginamit mo para takutin ang isang matandang babae. Ginamit mo para yurakan ang pagmamahal ng isang ina. Inabuso mo ang kapangyarihang ipinagkatiwala sa iyo ng gobyerno. Dinungisan mo ang uniforme mo. Ito ay hindi isang simpleng pagkakamali, iho. Ito ay isang pagtatwa sa mismong dahilan kung bakit ka isang sundalo. Nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay mas lalong tumatalim. Sa tingin mo, bakit ako nagpunta dito ngayon na nakasuot ng ganito, na parang isang ordinaryong lola? Dahil gusto kong makita kung anong klaseng mga opisyal ang namumuno sa kampo kung saan naglilingkod ang apo ko. Paano nila tratuhin ang mga sibilyan? Kung sa simula pa lang ay sinabi ko ng isa akong retiradong Lieutenant General, ano sa tingin mo ang gagawin mo? Siguradong luluhod ka at hahalik sa kamay ko. Pero hindi iyon tunay na paggalang. Iyon ay pagsunod sa kapangyarihan. Gusto kong makita ang tunay mong pagkatao. Hindi na mayangat ni Santos ang kanyang ulo. Bawat salita ni General Reyes ay isang kutsilyong tumatarok sa kanyang puso. Nagsalita muli si Aling Rosario, ngunit ngayon may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Noong kabataan ko, may isang pagkakataon na naligaw ang unit namin sa kabubatan ng Mindanao. Ilang araw na kaming walang tigil na operasyon, paubos na ang aming pagkain, at putol ang aming komunikasyon. Halos mawalan na kami ng pag-asa. Hanggang sa isang pamilya sa isang maliit na baryo ang nakakita sa amin. Mahirap lang sila. Ngunit ibinigay nila sa amin ang kanilang huling bigas at tuyo. Sabi ng matandang babae, para po sa inyo yan, mga sir, ma'am. Kayo po ang nagpoprotekta sa amin. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang init ng kanina yon at ang kabutihan ng puso nila. Doon ko naintindihan na ang pinoprotektahan natin ay hindi isang abstract na konsepto ng bayan. Ang pinoprotektahan natin ay ang mga taong tulad nila. Ang militar ay walang silbi kung walang suporta ng mamamayan. At kanina, ang mga mamamayang dapat mong protektahan, ang isang babaeng kasing edad ng lola mo, ay tinawag mong matanda at pinalayas. Ginawa mong kaaway ang taong dapat mong ipagtanggol. Pagkatapos ng mga salitang iyon, hindi na nakayanan ni Ricardo Santos. Bumagsak siya sa sahig, lumuhod, at humagulgol na parang isang bata. Mali po ako, ma'am. Nagkasala po ako. Patawarin niyo po ako. Ang kanyang iyak ay umalingaw sa buong silid. Hindi na yon iyak dahil sa takot. Iyon ay ang iyak ng isang taong tuluyan nang nakita ang kanyang pagkakamali. Iyon ang tunog ng pagkadurog ng kanyang arogansya. Tahimik na nanonood si Major General Gomez. Muli niyang naramdaman ang kapangyarihan ng kanyang guro. Hindi galing sa baril o espada, kundi sa karunungan at dangal na kayang magpatunaw ng kahit pinakamatigas na puso.
Nang tumigil sa pag-iyak si Santos at nag-angat ng tingin, nakaupo na muli si Aling Rosario. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig. Mayroon na itong awa at panghihinayang. Tulad ng isang lola na nakatingin sa kanyang naligaw na apo. Tumayo ka, sabi niya. Ang isang sundalo ay hindi basta-basta lumuluhod. At ang taong dapat mong hinga ng tawad ay hindi ako, kundi ang buong sambayanang Pilipino na iyong nilapastangan. Dahan-dahang tumayo si Santos. Ang tunay na edukasyon. Ngayon pa lang magsisimula. Pagkatapos ng masakit na pag-amin sa kasalanan, muling bumalot ang katahimikan sa opisina. Si Lieutenant Santos ay nakatayo na parang wala sa sarili. Si Major General Gomez, matapos ang malalim na pag-isip, ang unang nagsalita. Ma'am, mayroon po akong rekomendasyon, sabi niya ng formal. Ang kanyang mga salita ay parang isang hatol na kamatayan para kay Santos. Ang insidenteng ito ay isang grave misconduct na hindi maaaring palampasin. Ito ay nakasira sa imahe ng militar at nagdulot ng hindi masukat na kahihiyan sa inyo, ma'am. Base sa military law, irerekomenda ko po na i-turn over ang kaso ni Second Lieutenant Santos sa Judge Advocate General's Office para sa isang General Court Martial at hihilingin ko ang pinakamabigat na parusa. Court Martial. Nang marinig ang salitang iyon, lalong namutla si Santos. Ang ma-court martial ay nangangahulugan ng pagkatanggal sa serbisyo, dishonorable discharge, at posibleng pagkakakulong. Ang kanyang pangarap na maging isang sundalo, at ang kanyang buong kinabukasan, ay guguho sa isang iglap. Pumikit siya, handa nang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit sa mga sandaling iyon, umiling si Aling Rosario. Tony, hindi ako sang-ayon. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat ng dalawang opisyal. Pero, ma'am, ang kasalanan niya. Tinaas ni Aling Rosario ang kanyang kamay para pigilan si General Gomez. Hindi ko sinasabing magaan ang kanyang kasalanan. Dapat siyang parusahan. Pero isipin mo, Tony. Ano ang layunin ng parusa? Ang saktan lang ba ang isang tao? Ang alisin siya sa lipunan? Hindi ako naniniwala dyan. Ang tunay na layunin ng parusa ay ang tulungan ang isang tao na maunawaan ang kanyang pagkakamali. Ang ituwid siya para hindi na niya ito ulitin. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa labas, ang mga batang sundalo ay masiglang nagsasanay. Ang ipadala ang batang ito sa court martial, ang tanggalan siya ng uniforme. Iyon ang pinakamadaling solusyon. Parang pagputol lang sa isang bulok na sanga. Ngunit nakikita ko pa rin ang potensyal sa kanya. Mayroon pa siyang pusong marunong magsisi. Marunong umiyak. Ang hayaang mawala ang isang binatang tulad niya ay isang malaking kawalan para sa hukbong katihan at sa buong bansa. Lumingon siya kay Santos, ang kanyang mga mata ay puno ng lalim at init. Gusto kong bigyan ang batang ito ng isa pang pagkakataon. Imbes na hubaran siya ng uniforme, bigyan natin siya ng pagkakataon na pagbayaran ang kanyang kasalanan sa pinakamahirap na paraan para sa isang sundalo. Naintindihan ni General Gomez ang ibig sabihin ng kanyang guro. Ano po ang parusang iyon, ma'am? Ipasok siya sa stockade sa loob ng 15 araw. Sa loob ng maliit na seldang iyon, walang ranggo, walang posisyon, haharapin niya ang kanyang sarili. Mag-isip siya kung saan siya nagkamali at kung paano siya dapat mamuhay mula ngayon. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya, i-assign mo siya sa pinakamahirap at pinakamalayong patrol base ng iyong dibisyon. Sa loob ng 2 buwan. Doon, kakain siya, matutulog, at magbabantay kasama ng mga ordinaryong sundalo. Hindi bilang isang opisyal, kundi bilang isang private. Hayaan mong maranasan niya ang hirap sa frontline gamit ang sarili niyang katawan. Ito ay isang hindi pangkaraniwang mungkahi. Ngunit naintindihan ni General Gomez ang malalim na kahulugan nito. Hindi lang ito parusa, ito ay isang plano para tuluyang durugin ang arogansya ni Santos at muli siyang buuin mula sa pinakamababang antas. At pagkatapos ng lahat ng iyon, dagdag ni Aling Rosario, hayaan mo siyang hanapin ako. At sa araw na iyon, personal kong ibibigay sa kanya ang aking kapatawaran. Walang masabi si Ricardo Santos. Tanging maiinit na luha ang patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa harap ng isang kapangyarihang kayang dumurog sa kanya, isang biyaya ang kanyang natanggap. Ang biyaya ng pag-asa at pangalawang pagkakataon. Naramdaman niya ang bigat ng biyayang iyon, isang bigat na magiging gabay niya sa buong buhay niya. Tumayo ng tuwid si Major General Gomez at sumaludo.
Masusunod po ang inyong dakilang mungkahi, ma'am. Maraming salamat po. Iyon ay hindi lang saludo sa isang nakatataas. Iyon ay paggalang sa isang dakilang guro na nagpakita sa kanya kung ano ang tunay na pamumuno. At ang malalim na pag-unawa sa kalikasan ng tao. Mula sa araw na yon, pinagdaanan ni Santos ang isang matinding proseso ng pagbabago. Sa loob ng stockade at sa isang malayong outpost sa kabundukan ng Sierra Madre. Noong una, lahat ay mahirap at kahiyahiya. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang magbago. Sa pagpapawis kasama ng ibang sundalo, sa pagtitiis sa lamig, sa pagpupuyat sa pagbabantay, natutunan niya ang mga bagay na hindi niya kailanman naintindihan noon, ang tunay na bigat ng ranggo, ang halaga ng pakikisama, at ang kahalagahan ng bawat pulgada ng lupang kanyang pinoprotektahan. Nang matapos ang kanyang parusa, hinanap niya ang bahay ni Aling Rosario. Ang dating arogansya ay napalitan na ng isang mapagkumbaba at matatag na anyo. Yumuko siya sa harap nito. Lola. Maraming salamat po sa pagtuturo niyo sa akin kung paano maging tao. Habang buhay ko po itong tatanawin na utang na loob. Ngumiti si Aling Rosario. At sa araw na yon, ipinakilala niya kay Santos ang kanyang apo, si Private First Class Miguel de Leon, na kararating lang din para magbakasyon. Ang dalawang sundalo ay nagkamayan, at mula sa araw na yon, sila ay naging matalik na magkaibigan, magkapatid sa serbisyo. Si Ricardo Santos ay naging isang huwarang opisyal, iginagalang ng kanyang mga tauhan at pinagkakatiwalaan ng kanyang mga pinuno. Ang bagyo na nagsimula sa isang maliit na gate sa Nueva Ecija ay tuluyang nagpabago sa buhay ng isang batang opisyal. At nag-iwan sa puso ng lahat ng isang hindi malilimutang aral tungkol sa tunay na diwa ng pagiging isang sundalo. Ang insidente ni Captain Nolasco, ang tiwaling opisyal na pumalit sa dating kumpanya ni Miguel, ay naging isang pagsubok sa bagong pagkatao ni Ricardo Santos, na ngayon ay isang captain na. Hindi na siya ang batang opisyal na nagpapadala sa init ng ulo. Naging isa siyang matalino at mapanuring leader. Nang ilapit ni Miguel ang problema tungkol sa katiwalian ni Captain Nolasco ang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya, ang pag-abuso sa mga sundalo para sa personal na kapakanan, hindi kumilos si Captain Santos ng padalos-dalos. Kailangan natin ng ebidensya, Miggy, sabi niya sa isang lihim na pag-uusap. Ebidensyang hindi kayang itanggi. Naging utak siya ng isang tahimik na operasyon. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa regulasyon at ang kanyang malalim na pangunawa sa sistema para gabayan si Miguel at ang ilang mapagkakatiwalaang sundalo. Tinuruan niya silang kumuha ng kopya ng mga financial records, mga litrato ng sasakyan ng militar na ginagamit para sa personal na lakad, at mga sinumpaang salaysay mula sa mga naabusong sundalo. Hindi niya hinangad ang pagkilala. Nais lang niyang protektahan ang kanyang mga kasama. Nang makumpleto ang ebidensya, gumawa siya ng isang detalyadong report, inilagay sa isang sobre, at hindi ipinadala sa kung saan-saan. Personal niya itong iniwan sa mailbox ng bahay ni Major General Gomez. Nagtiwala siya sa general na minsan nang nagparusa sa kanya, dahil alam niyang ito ay isang taong may integridad. Ang resulta ay mabilis at malinis. Isang sorpresang audit at investigasyon ang isinagawa. Si Captain Nolasco ay nahuli, nilitis, at tinanggal sa serbisyo. Ang kumpanya ni Miguel ay nalinis, at ang moral ng mga sundalo ay muling tumaas. Walang sinuman, maliban kay Miguel at sa ilang sundalo, ang nakaalam na si Captain Ricardo Santos, ang unseen blade, ang nasa likod ng lahat. Ilang buwan ang lumipas. Isang maaliwalas na Sabado ng hapon, si Captain Santos at si E.C. Miguel de Leon ay sabay na nag-leave para dalawin si Aling Rosario. Natagpuan nila itong nag-aalaga ng kanyang mga halaman sa hardin. Lola, sigaw ni Miguel at tumakbo para yakapin ang kanyang lola. Si Santos naman ay tumayo sa likod, sumaludo. Ma'am. Captain Ricardo Santos, reporting to pay a visit, ma'am. Tumawa si Aling Rosario. Naku, kayong mga bata kayo. Kapag wala kayo sa kampo, pamilya tayo. Halikayo sa loob. Sa hapagkainan, ang nakahain ay pamilyar, adobong manok at baboy, at isang bandehadong lumpiang Shanghai. Ngunit sa pagkakataong ito, walang tensyon, walang galit. Tanging init ng pagmamahal at pasasalamat. Habang kumakain, hindi napigilan ni Santos na magtanong. Lola. Noon po. Bakit niyo po ako binigyan ng pangalawang pagkakataon? Napakadali po para sa inyo na sirain ako. Ibinaba ni Aling Rosario ang kanyang kubyertos. Tumingin siya sa malayo.
Ricky. Ang pinakamadaling gawin ng isang leader ay ang magparusa at magtanggal. Ang pinakamahirap ay ang bumuo at magbago ng isang tao. Nakita ko sa iyo ang sarili ko noong bata pa ako. Mayabang, mainitin ang ulo pero may apoy pa rin sa puso. Ayokong patayin ang apoy na yon. Tumingin siya sa kanilang dalawa. At kayong dalawa. Pinakita niyo sa akin ang pag-asa. Si Miguel, nagpakita ng tapang na huwag manahimik sa harap ng mali. At ikaw, Ricky, hindi mo lang itinama ang sarili mong pagkakamali, inako mo pa ang sakit ng iba para ipaglaban ang tama. Isang nagtanim ng butil ng katapangan. At isang gumamit ng karunungan para ito ay lumago. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Santos. Ang mga bituin sa balikat ng isang sundalo. Hindi lang yan ang mahalaga. Ang bituin sa puso, yung bituin na kumikinang sa mga lugar na walang nakakakita, para protektahan ang kasamahan, para maglingkod sa bayan. Iyon ang tunay na bituin na hindi kailanman kumukupas. At ngayon, iho, isa ka ng tunay na sundalo na may dalang ganoong bituin. At sapat na yon. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ng dalawang sundalo magpakailanman. Lumipas ang panahon. Si Miguel de Leon ay natapos sa kanyang serbisyo at naging isang matagumpay na inhinyero. Si Captain Ricardo Santos ay patuloy na umakyat sa ranggo, naging isa sa pinakabata at pinakarespetadong battalion commander sa buong Philippine Army. Isang araw, sa harap ng isang grupo ng mga bagong second lieutenant na naka-assign sa kanya, ngumiti si Battalion Commander Santos. Tandaan niyo palagi ang bigat ng ranggo sa inyong mga balikat, sabi niya. Hindi iyan nangangahulugan na mas mataas kayo sa inyong mga tauhan. Iyan ay isang paalala na kailangan niyong yumuko. Para paglingkuran sila. At tandaan nyo, ang ating pinoprotektahan ay hindi lang isang pirasong lupa sa mapa. Pinoprotektahan natin ang puso ng bawat Pilipinong naninirahan sa lupang iyon. Iyon ang eksaktong aral na itinuro sa kanya ng isang matandang babae, maraming taon na ang nakalipas. Ang butil na itinanim mula sa isang natapong baunan ng adobo sa isang maalikabok na gate sa Fort Magsaysay ay isa na ngayong malaking puno na nagbibigay lilim at lakas sa kabubatan na tinatawag na sandatahang lakas ng Pilipinas. At sa isang maliit na bahay sa isang tahimik na bayan, si Aling Rosario Reyes ay patuloy na nag-aalaga ng kanyang hardin, nakangiti, habang iniisip ang dalawang matatag na puno na kanyang itinanim. At ang isang buong kagubatan na patuloy na yayabong dahil sa kanila. Ang karangalan ng isang tunay na sundalo. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ng isang sundalo ay hindi nasusukat sa dami ng bituin sa kanyang balikat, kundi sa bigat ng responsibilidad na kaya niyang pasanin sa kanyang puso. Ang tunay na tapang ay hindi lang sa larangan ng digmaan, kundi sa kakayahang tumayo para sa tama, kahit na ikaw ay nag-iisa. At ang pinakadakilang tagumpay ay ang kakayahang magpatawad, magturo at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Kung naantig kayo sa kwento ni General Reyes, Captain Santos, at Private De Leon, huwag po kayong mag-atubiling i-like ang video na ito, ay share sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong tulad nito. At para sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang bayani? I-comment po ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong boses. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento. Ano yan? Ang tanong ay parang isang matalim na bato, ibinato ng